guys, nandito kami sa Fish Life Landing. Papunta tayo ng Palumbanes Island. Bali, tatawid tayo doon sa kabilang isla. Malayo, siguro 45 minutes to 1 hour ang biyahe. Tatawid kami gamit ang bangkang dimotor. Bali guys, dalawa ang makina ng bangkang sasakyan natin. Isang 12 horsepower at isang 20 horsepower na Yamaha diesel engine. Sabay pag-abot sa gitna may checkpoint. Habang papalapit kami sa isla, medyo excited ang barkada. Dahil sabi nila, kakaiba daw ang ganda ng Palumbanes Island. Bukod sa ito ay malinis, tahimik, sariwa ang hangin, maraming isda, at malinaw ang dagat. Sa ngayon, didiretso muna kami sa Barangay Parungpong. Ang Barangay Parungpong ay sakop na ng Palumbanes Island. Ito ay nag-iisang barangay sa isla. Ito muna kami dadaan upang kumuha ng fresh na isda at mga pusit para sa aming lunch at hapunan. Ang Barangay Parungpong ay meron na ring sariling school. Merong elementary, secondary, or high school and senior high school. Accessible na rin ang signal dito dahil nauso na rin ang piso wifi. At napapansin ko dito ay iisa lang ang kulay ng kanilang bangka dahil mayroon daw ng color coding dito na ipinatupad ang kanilang munisipyo. Ang daming bangka pala dito. Saka white sand siya. Siyempre, ito ay matatagpuan sa Catanduanes. Ma'am, type B ka? Type C. Type C. Yung ano ma'am, di ko alam kung anong type pa na ito. Yung naiso, seryoso, madakot kita Sir Jess. Papunta na kami sa Bitaog Beach sa kabilang side ng isla nang makasalubong namin ang dalawang bangkang mangingisda. A few moments later. Nandito na kami sa Bitaog Beach. At syempre, hindi ko pinalampas na kunan ang malaparaisong ganda ng lugar dahil sa nakakabinging katahimikan, malinis na buhangin, malinis na tubig dagat, at talaga namang nakaka-relax dahil sa kaakit-akit na tanawin. Halos mga huni lang ng ibon ang maririnig mo. Ito guys, titingnan muna natin yung pusit na lulutuin. Mayroon na siyang paminta at suka. Habang yung ibang ingredients ay piniprepare pa.
Eto na ang pinakahihintay namin, ang magpicture habang papalubog ang araw. A few moments later. At syempre, hindi kumplito ang gabi kapag walang alak. Ito ang pinakasikreto para mas tumibay pa ang samahan ng barkada. A few moments later. Hello guys, magandang umaga. Nandito pa rin tayo sa Bitaog Beach. Pangalawang araw natin ngayon. So bali mamaya alis na tayo. Sa totoo lang guys, mahirap mag-vlog kapag mayroong hangover. Pero nangyayari talaga yan sa totoong buhay. A few moments later. Magluluto tayo ng nahuli kagabi. Okay, tingnan nyo. Etong lulutuin natin. Mamaya, lulutuin natin yung crabs na nahuli. Ang dami. Try natin to. Ang ihalo ko lang kamatis, nilagyan ko lang ng bawang. Dahil magluluto tayo ng kusido. Lagyan natin ng oil. Dati guys, ito ang ginagawa ko nung nagtatrabaho pa ako sa Amerika. Master Chef. Kaya bumalik ako dito dahil ako ay nasisante. Nalingawan sa sibuyas. Dahil sa sibuyas. Lagay natin ang octopus. Bali, dalawang buo. Malinis na guys. Okay, so inuuna muna natin yung octopus and squid. Siyempre, lalagyan na natin ng iodized salt. Antayin lang natin lumabas yung water ng octopus para masarap siya bago tayo maglalagay ng sabaw. At panglas na ang fish. Panglas na kasi ma-overcook ang fish. Okay, umaamoy na guys. Ang sarap na. Amoy pa lang. Napapansin nyo ay lumabas na yung water sa octopus. Bali, hindi ko pa siya nilagyan ng tubig. Ha? Sir. Okay, lagyan natin ng water. Yes. Antayin natin hanggang magkulo. Magkulo. Okay, ito na guys. Kumukulo na. Baso, nilagyan ko ng tubig. Ilalagay ko dito ang kalamansi. Yan. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, bali 6 na kalamansi ang ilalagay natin guys. At syempre kapag nagluluto ako ng kusido, panglas na ang kamatis. Ang last ko na nilalagay para hindi siya ma-overcook. Kasi gusto ko ay medyo malutong siya. Mamaya, ang iluluto na naman natin ay ang crabs. Okay, ngayon ilalagay na natin ang fish.
nahuli kagabi. Okay, lalagay natin ang kamatis. Wow, sarap. Pang last ilalagay natin ang kalamansi, pero ilalagay natin ang kalamansi kapag wala ng apoy. Dahil sabi ng mga cook, kapag ilalagay ang kalamansi na meron pang apoy ay nako-convert daw sa acid, sabi nila. Remember, okay lang na magkulang ang asin kasi pwedeng dagdagan. Kapag sumobra, mahirap i-recover ang lasa. Okay, turn off natin ang apoy. Okay na ang lasa niya. So, ang panimpla natin ay salt and of course, lemon. Dumating na yung service nating bangka. Ayan. Ay, oo, sila na to. Ay, yung mga hinidasan na ito. Mga ano. Okay, ilalagay na natin ang Yung bali, ado. lemon. Sa bag niyo, ma'am? Try natin yung lasa. Oh, good na guys. Oh, sarap. Okay. A few moments later. Bang. Wow. A few moments later. Ngayon guys ay pangalawang araw na namin. Paalis na din kami. Pero bago kami umalis ay pupuntahan muna namin yung pangalawang isla. Ang tawag dito ay Tignog Beach. Ganito kaganda ang Bitaog Beach. At syempre, hindi na namin pinalampas ang magpicture. Hindi lang kami nagtagal sa Bitaog Beach dahil limited na ang oras namin.
Ngayon guys ay dadaong muna kami dito sa parang may dalawang bahay lang dito upang bumili ng isda na iuuwi namin. Ngayon guys, naabutan ko si Kuya na gumagawa ng kitang. Halos 2,000 na kawil ang nakakabit dito. Dahil nag-enjoy kami sa Bitaog Beach, nakibanlaw na rin kami. Walang gripo dito, kaya ang ginagamit nila ay poso. Ngayon ay kakadaong pa lang namin galing sa isla. Kailangan na namin umuwi dahil bukas ay mayroong pasok sa trabaho. Kaya kinakailangan umuwi na. So next time ay babalik din kami dyan. Sulit na sulit ang pagod dahil sa ganda ng lugar.